tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa at deboto ng Pong Jesus Nazareno, at pagbati rin sa mga kasama natin sa pagmimisa online sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Ngayon nga ay maririnig natin ang pagtuturo ng ating Panginoon ng panalangin, hindi lamang para sa mga disipulo, kundi para sa ating lahat. Ang katisismo ng Simbahang Katolika sinasabi na ang Ama namin o yung Lord's Prayer ay ang perpektong panalangin daw. Oo naman, bakit hindi magiging perpekto? Turo ito ng ating Panginoong Hesus. Pero bukod sa ito ay turo ng Panginoon, isinasaad nito yung mga dapat nating idasal sa Diyos. Hindi ba? Para siyang summary ng lahat ng mga darasalin natin. Wala ka nang hahanapin pang iba, walang kulang. No? Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, sa pasimula ng ating mga Lenten observances o yung mga gagawin nating pagsasakripisyo, inuunahan tayo ng panalangin ito. Itinuturo sa atin ng ating Panginoon na dasalin ang Ama namin o ang Lord's Prayer. Pero nais ko pong bigyan ng pansin ang isang linya mula sa panalangin ito na magiging sandata natin at bibigyan natin ng focus ngayong panahon ng Kwaresma, sapagkat ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob at paghingi ng tawad sa Diyos mula sa ating mga kasalanan. No? Bigyan pansin natin, sabi ng ating Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pero hindi natapos doon, may karugtong, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. So yung pagpapatawad ng Diyos na hinihiling natin, babase din sa papaano tayo magpatawad sa ating kapwa, patay. Di ba? Aminin natin sa hindi,
bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, madaling humingi ng tawad. Pero ang hirap-hirap magpatawad. Di ba? Pag hihingi tayo ng tawad, minsan nga personal pa ninyong ginagawa, pero kahit na may sakramento ng kumpisal, hindi ba? Tapos sasabihin natin, Lord, patawad! Parang pamilyar, ano? Lord, patawad! Pero yung magpatawad sa iba, naku, ibang istorya ito. Diba? Nakakalungkot isipin na kapag yung usapin na ng pagpapatawad sa kapwa, yung pinag-uusapan natin, abay, yung ibang mga magkakagalit, inabot na ng taon na hindi nag-uusap, yung pamilya o yung magkakapatid, mag-asawa, inabot na ng ilang taon, hindi pa rin nagkakaayos. Di ba? Hindi nyo ba napapansin kapag may kagalit kayo? Sa gabi, ang hirap matulog sa mga mag-asawa dito. Di ba? Pagka may samaan kayo ng loob ng asawa mo, magkatalikod pa kayo sa kama. Hindi kayo nag-uusap. Ang bigat-bigat sa kalooban. Sa mga may kagalit, di ba? Dala-dala mo yung bigat nung ginawa sa'yo, nung inaasahan mo sanang magiging mabait sa'yo. Kaya ikaw napupuyat ka. Alas 3 ng madaling araw, gising ka pa dahil sa sama ng loob mo. Ikinapuyat mo na, ikina-eyebags mo pa. Samantalang yung kaaway mo, alas 10 pa lang ng gabi, tulog na, humihilik na. Wala namang pakialam dun sa nararamdaman mo. Di ba? O worse, mas masama pa, may mga ilang magkakagalit, ikinamatay na lang, hindi pa nagkasundo. Buti nga sa kanya. Kinuha na siya ni Lord kasi masama ugali niya. Sinumpa mo pa. Nakakalungkot isipin na sa usapin ng pagpapatawad, hirap na hirap tayo. Pero yung paglapit natin sa Panginoon at paghingi natin ng tawad, palagi nating sinasabi, Lord, patawad. Ano nga bang halaga ng pagpapatawad para mas maunawaan natin ngayong panahon ng Kwaresma at mas mayakap natin yung realidad na, kailangan nating magpatawad. Kasi sabi ng ating Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So kung hirap ka magpatawad, totoong sabi ng ating Panginoon, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Panginoon. Hindi dahil walang awa o hindi magpapatawad ang Diyos. Alam natin na siksik at umaapaw ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Pero mas mauunawaan natin yung pagpapatawad ng Diyos kung tayo rin mismo na nakakaranas ng pagpapatawad ay kaya nating igawad yung pagpapatawad. Unang-una na sa lahat, bakit nga ba natin kailangan magpatawad? Galing-galing nating humingi ng tawad, hindi ba? Kanina bago kayo pumasok dito sa simbahan, yung huli yung binilhan ng ng pepino. 100 po per kilo. Pwede 150 na lang. Sabihin sa intindera, baka malugi ka niyan, ma'am. Sipin mo kalahati agad yung tawad mo, di ba? Pero alam nyo, di ba? Nagpapatawad tayo hindi lang dahil para doon sa nakagawa sa atin ng kasalanan. Higit sa lahat, nagpapatawad tayo para rin sa ating sarili. Di ba? For peace of mind, kapanatagan ng kalooban, yung makatulog ka ng mahimbing sa gabi na walang iniisip, nakaaway o kaalitan. Hindi ba't isang biyaya yon? Kapag tayo ay natututong magpatawad, para sa atin din yung ginagawa nating pagpapatawad. At pangalawa, kanina sabi po ng pasyente, nung nagmisa ako sa mental hospital kasi dahil chaplain nga po ako doon, nagulat din ako sa sinabi niya. Sabi ko, bakit kailangan magpatawad? Sabi niya, Father, nabasa ko lang to hindi ko alam kung tama. Sabi, in English pa nga ako. Sabi niya, to err is human. Ang magkamali daw ay tao. But to forgive is divine. Ang magpatawad daw ay gawain ng Diyos. Nagulat ako kasi parang hindi ako dumating doon sa ganung pagninilay. Pero ibinabahagi ko sa inyo ngayon kasi pag nagpapatawad tayo, tunay naman, ang Diyos lang naman na may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Hindi ba? Pag tayo ay nagpapatawad ng kapwa natin,
nakikiisa at nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos. Di ba? Kaya pag hindi ka nagpapatawad at hirap na hirap ka magpatawad, kaninong gawain yung ginagawa mo? Yan ang magandang tanong, di ba? Kung hindi sa Diyos, yung hindi pagpapatawad, kanino? Alam nyo na yung sagot dyan. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, magandang simulan at isama sa mga i-check natin na mga box ay yung makahingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal. Pero bago natin harapin ang Diyos sa pangungumpisal, tanungin din natin yung sarili natin, no? Paano ko ba pinahahalagahan yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad ko sa kapwa? Father, hindi naman siya humihingi ng tawad no? Kahit na, no? Sa isip at sa puso mo, simulan mo nang magpatawad. Kasi gagawin mo yon para sa sarili mo at gagawin mo yon kasi pakikiisa mo yon sa gawain ng Diyos. Sigurado, mas mauunawaan mo kung papaanong magpatawad at mauunawaan mo rin kung gaano kalalim at kalawak ang awa at pagpapatawad ng Diyos.